mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioco Epiphanes, ang anak ni Haring Antioco. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkos ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hintil sa palibot nila. Nakipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nakikita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila ay agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Ano pat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hentil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa, kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga diyos-diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, ika-15 ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastangang walang kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog, at ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila, katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa aki umuusig mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamang tiyak na di maliligtas dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig."
Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Lunes na naman po. Tara, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Parañaque. Alam niyo po mga kapatid, nakapunta na po ko sa lugar na tinatawag pong Jericho. At saan ba itong Jericho ito? Ito po ay isa sa mga lugar sa Holy Land. Tinagurian daw pong the oldest city in the world. At ito rin daw po yung lowest city, ang pinakamababa na lugar o syudad sa buong mundo. Bakit? Medyo malapit po kasi ito doon sa border po, kung di ako nagkakamali, ng Jordan at ng Israel na medyo mababa pong area. Medyo malapit din po siya doon sa tinatawag nating Dead Sea, kung nasaan yung lowest point in the world. Pero alam nyo mga kapatid, napaka-significant po ng lugar na Jericho. Sapagkat sa Jericho, dito po, maraming mga naganap na mga pangyayari. At dito sa Jericho, significant po yung pagpapagaling ni Jesus ng mga taong bulag. At yan po ang narinig natin, si Jesus dumaan sa Jericho at nakakita po siya ng isang taong bulag. At dito, madalas sa gospel reading na to, masyado tayo nakafocus sa pagkabulag, masyado tayo nakafocus sa hindi pagkakita, spiritual blindness. Pero sa pagninilay po natin ngayon, 3 letter P po ang nais ko pong i-propose sa inyo. Unang letter P is pass by. Mga kapatid, dinadaanan po kasi ang Jericho kapag kayo ay either papuntang Jerusalem o paalis galing Jerusalem. Dadaanan at dadaanan ang Jericho. Pero hindi lang naman po siya dinadaanan. Kapag po dumadaan ka sa Jericho, makikita din daw po dito yung maraming taong mga pulubi. Umaasa na sila'y mapapansin. Umaasa na sila'y maaabutan. Umaasa na mabibiyayaan kahit kaunting barya sa mga dadaan, sa mga magpapass by. Mga kapatid, ito pong na-encounter natin ay hindi lang po basta pulubi. Siya po'y bulag din. Double black eye ika nga. Pulubi ka na, bulag ka pa. Ano na ang naiwan sa iyo, kawawa ka naman. Pero si Jesus nung dumaan dito, hindi niya nilagpasan. Hindi lang na dinaanan, kundi kanyang pinuntahan, kanyang kinalinga, yung nangangailangan. Pag nilayan natin to, kapag po ba may taong nangangailangan, nilalagpasan lang po ba natin? Dinadaan-daanan lang po ba natin? O magandang makita natin, paano si Jesus? Anong ginawa niya? Hindi dinadaanan ni Jesus, kundi kanyang nililingap at inaalagaan ang siyang nangangailangan. Pass by. Pangalawang P is persistence. Siguro nung narinig nitong bulag na si Jesus darating, siguro taka siya, sino ba itong Jesus na to? Ano ba itsura nito? Tandaan, bulag, hindi niya alam kung ano yung itsura. Siguro naririnig lang niya yung mga usap-usapan. Sabi daw po, kapag daw po may kapansanan sa paningin, mas malakas daw po ang pandinig. Siguro narinig niya, may darating na tagapaghilom, si Jesus na taga Nazaret. Siguro naisip niya yan, Nazaret? Anong meron sa Nazaret? Wala naman. Wala namang special sa Nazaret. Hindi nga sa Nazaret manggagaling yung Mesiyas. Hindi ba sa Bethlehem? Kaya tingnan niyo una niya sabi, Jesus of Nazareth is passing by. Pero pagtapos nun, hindi na Jesus of Nazareth ang tawag niya. Nung tinawag niya si Jesus, ano sabi niya? Jesus, son of David, have pity on me. Umabante na, umangat na. Tumubo na, lumago na. At yung panghuli, ano sabi niya? Son of David, have pity on me. Ibig sabihin nun,
Wala akong ibang aasahan kundi ikaw. Makikita natin dito yung persistence of faith, yung paglago sa pananampalataya noong bulag na pulubi. Persistence. Lumalago pa po ba tayo sa pananampalataya o tayo po ay nag-i-stagnate na? Hindi na lumalago, hanggang dyan ka na lang. Kapatid, hanggat tayo nabubuhay, dapat tayo ay lumalago. At yan ang paanyaya sa atin. Buti pa yung bulag na pulubi, lumalago sa pananampalataya, umaabante sa pananampalataya. Kaya din ba natin? Pangatlo at panghuli ay praise. Anong ending? Matapos pagalingin ni Jesus ang bulag, nagbigay ng papuri ang mga tao sa Diyos. Magandang tanong. Matapos ba tayong gawa ng mabuti ng Diyos, nagbibigay din ba tayo ng papuri sa Kanya? O baka naman pagtapos natin makuha yung gusto natin, nakakalimutan na natin si Lord. Tandaan, ang taong nabiyayaan, marunong magpasalamat at magpapuri sa Diyos. Ang papuri ang pinamagandang sagot natin sa Diyos na palaging nagbibigay sa atin. Pass by, persistence, praise. Kaya sa ating Hotline with the Lord, magandang mag-count tayo ng ating blessings. Tara, magdasal tayo at pagnilayan natin ang maraming bagay na dapat natin pagpasalamat at ipagbigay papuri sa Diyos. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, minsan po nabubulag po kami, nakakalimutan namin magpasalamat sa iyo sa maraming biyaya at grasya tinatanggap namin. Panginoon, ang dami po namin tinatanggap. Panginoon, buksan mo ang aming mga mata. Panginoon, sa pagtanggap namin ng mabiyaya, naway lumago kami at tumubo sa pananampalataya. Panginoon, wag naming baliwalain ang regalo ng panampalatayang binigay mo sa amin. Sa halip, sa aming patuloy na pagsusumikap, bagamat minsan madilim at mahirap ang daan, akayin mo kami, nang sa gayon mabuksan namin ang aming mata at palagi kang makita na siyang nag-aakay sa amin patungo sa kaganapan ng buhay. Hindi na ito sa aling Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pakikisa, sa ating pagninilay, salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out po sa mga mahilig maglakbay dyan, no? Lalo po yung mga merong kabuhayan na konektado sa paglalakbay. Driver, jeepney, bus, tricycle, e-bike, sikad, tren, eroplano. Alam nyo, napakaganda po at palaging alalahanin natin ang kahalagahan ng ating mga mata. Ang mata, hindi lamang na para tayo makita, pero sana po, palagi niyo rin po makita si Jesus sa inyong paglalakbay sa buhay. Mga kapatid, maraming salamat po sa ating pakikinig, sa ating pagninilay, salita ng Diyos, salita ng buhay. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.